Hello, good afternoon guys. Ah, Nandito ako ngayon sa tindahan, nagbukas na lang ako kasi sayang. Kanina kasi pagdating ko dito sa tindahan, galing sa part-time, nakasara ang pintuan pero nandyan ako sa sala nakaupo. Nanonood ako ng mga baha sa Pilipinas. Ngayon may dalawang turista na gustong magpumasok, kumain. Ay nakasara. Sabi ko close. Ngayon naipag-isipan ko, hindi pa rin naman ako inaantok, hindi pa ako uwi ng bahay kasi hindi pa rin nga ako inaantok, nakalipas na antok ko. Napag-isipan ko na magbukas na lang. Kasi sayang din, di ba? Marami na kasi ngayong turista. Sabi ko sayang din, ang kikitain, di ba? Oo nga, tuloy-tuloy wala pang tulog. Pero ganun din naman, kahit umuwi ako sa bahay, kung hindi pa inaantok, sayang lang din ang oras. Andun lang, nakaupo pa sa cellphone. Napag-isipan ko na lang nagbukas. Ayan. Pagbukas ko, naglinis muna ako ng mga salaming. Ayan. Salaming. Yan. Napaghanda ko yan. Ngayon, napag-isipan ko na, isinaksa ko na ang pangalan na kebab na may ilaw sa labas. Pagsaksa ko, maya-maya, may padaan na 3 construction. Naghahanap sila makainan, maya-maya pumasok. Ayun, nakapagbenta ko. Sayang din yun, di ba? Tapos isang Coca-Cola na Latina na salata. Yun, pero 2 tinapay lang binili nila. Yung isa ay hindi nakakain na yata, panino din doon sa bar. Kaya, di ba, sayang? Oh, imbis na uwi na ako, nakatambay lang ako dito sa sala. Sarado ang pinto, tapos maraming kumakatok. Sayang, nagbukas na lang ako. Ngayon, napag-isipan ko na magbukas kasi sayang ang kita. Kung napag-isipan ko kanina, na bago ako, na pagdating ko lang, sayang yung 2 turista, di ba? Kaya, sabi ko nga, dapat pala kanina pa ako nagbukas para naman para naman sana ay nakabinta na ako. Ayun. Kasi pag galing ko sa part-time, dito ako natuloy. Dito nakapark ang aking Mercedes na service. Pero at tingin-tingin muna ako sa Facebook yung mga nakikita kong post na baha. Tatawag ako sa pamilya, yun. Gusto ko lumawag sa kuya ko doon sa nabutas, di ko wala namang mapunta. Hindi ngayon, naisipan ko magbutas na lang ako kasi para naman kumita. Ganun din naman, hindi pa ako uwi kasi hindi pa nga ako inaantok. Nakalipas na kasi ang antok ko Magmula pagsara namin, umuwi lang ako sa bahay, nagbalot ng pantalon bago pumunta ng part-time kasi medyo malamig pa kanina umaga. Ngayon ang init-init kaya yan, tingnan nyo, naka-t-shirt pa. Mamaya alas 3 o alas 3:30, isara ko, uwi ako magpahinga, idlip muna, tapos pagising maligo naman, pasok. Baka mamaya ulit naman ako makapunta rito kasi katulad niya hindi pa ako nakakatulog. Ngayon, sayang din. May bumili pa din, mas okay, di ba? Kung wala na, di, pasensya din. Basta importante, nag-try pa rin ako. Kasi minsan ang mga turista hanggang umaabot dito, naghanap din silang makain. Di ngayon, sayang. Hindi pa rin naman ako inantok. Nakapasa na ang antok ko, nakalipas na. Okay lang. Saglit lang, 2 panino yun. Kumita na ako. Plus Coca-Cola, 11.50. Diba? Yun. Para naman. Kukuha na lang. Mamaya kakain na lang ako ng ng tinapay ko na dyan makain. Yung parang brios. Uminom ng tubig na malamig. Yun. Okay na. Kailangan lang talaga yung nahinayang din talaga ako. Ngayon, ang init na. Kung lang talaga, init. Wala, sa mga restaurant kanina, wala din kataw-tao. Pero nag-umpisa pa lang naman sila magbukas ng umuwi ako. Ang restaurant kasi alauna pa talaga na minsan alas 11
12, medyo nag-prepared na sila ng lamisa, o alas 12, ganyan. Kaya ngayon pag-uwi ko dito, ang dinadaanan ko dyan, mga restaurant, nag-aano pala sila ng mga lamisa, wala pag-aano. Pero ang daming tourist, doon sa dinadaanan ko yung kalsadang pababa, magmula doon sa may park na maliit. Mula doon hanggang dyan sa may Piazza Uni, yung kalsadang pababa hanggang Piazza Uni. Daming tourist, grupo talaga, kaya padandahan ako magpatakbo ng service ko kasi delikado. Mayroong mga bata na mga biglang tatakbo, kaya ingat talaga mag-drive ng service ng monopate mo kasi delikado. Kahit ang init, ang tiyaga ng mga turista mag-ikot. Diyos ko. Hindi maganda mag-tour pag ganitong mga summer. Maganda mag-tour yung mga nag-uumpisa ang lamig at patapos na ang summer. At least, hindi gaano malamig mag-ikot-ikot ka man. May isang sweater ka lang na baon. Ganyan. Pero pag summer na summer, magmamasyal. Sobra init. Ako hindi ko gusto magpara-ikot-ikot. Ang lungkot, ako lang mag-isa dito. Ayan. Dali-dali ako maglinis ng mga salamin. Tapos, bago ako naglinis sa salamin, inhanda ko muna ng mga gulay and sauce. Tapos, lininis ko muna ng mga salamin, taas, baba, loob. Tsaka ko linagay yung mga verdura, gulay, at sauce. Tapos, ang lamisa, yung punasan ko. Tapos, nung okay na, isinabit ko na yung pangalan ng kebab para malayo pa may matatanaw sila na ay bukas doon. Ang sahig, bago kami umuwi, nagsara na kami, nagwalis, tapos imbasahanan na namin. Kasi nga, para pag nagbukas kami, minsan, biglang may napasok na customer, wala ka ng chance na magwalis pa, maglinis. Kaya kailangan linis na talaga ang sahig. Para pag nag-prepared pa lang minsan na kami ng paninda, may customer na. Kapag marumi sa loob, sa sahig, nakakahiya naman, di ba? Kaya yung ginagawa namin, naglilinis na kami bago malis. Kahit linis na yan, inaalikabukan pa rin namin. Yun sa awa ng Diyos naman, minsan may trabaho din sa tanghalihan, lalo na nung pag-winter. Marami din kami dating customer na mga nag-opisina, mga construction na nagagawi dito, may trabaho. Pag nabukas kami tanghali, minsan nakita lang kami 100, 80, 60, 70. Yan ang pinaka-ano. Din. Ngayon na yung summer, medyo kasi hindi naman kami laging araw-araw nagsasara. Ay nagbubukas. Sabi nga ng senyora dito katabi namin na bakery, maraming naghahanap na customer pagtanghali sa inyo. Akala nila bukas ang pinto. Tapos minsan nagtatanong daw sa kanila kung bukas. Sabi man daw nila, minsan bukas sila sa tanghali, minsan hindi na, siguro kaya sa gabi na lang. Mahirap din. Kaya pag nagbukas kami ng tanghali, minsan makatulog lang 2 hours, 3 hours. Kaya pagdating sa bahay, minsan hindi naman kaagad makatulog, pasok-self po kami. Katulad ngayon, wala pa akong tulog. Nakalipas na kasi ang ko. Kaya parang hindi din ako kaagad makatulog kahit umuwi na ng bahay. Kaya dito na lang ako. Nag-isip na lang ako magbukas para kumita. Diba? Sayang din. Pag medyo inantok na, pag wala mang customer, isara ko na. Binuksan ko nga lang itong rate na lalagyan ng mga pinapatungan ng insalata, kag sauce, kasi mainit para hindi masira ang sauce. Rip kasi ito, rip ito. Yan, may motor yan. Di bale pag winter, minsan nagpapatay namin pag saraan. Pero ngayon na summer, kailangan tuloy-tuloy ang bukas. Para hindi masira ang gulay, sauce na prepared, ganyan. Init ng singaw ng ventilador. Kasi mainit na, pero mo yan ang nakakasama talaga. Dahil sa umaga pagating gabi ang presko ng hangin, malamig.
hanggang magdamag, hanggang kami na umaga, pagpasok ko, alas 9, medyo malamig pa ng hangin. Parang minsan parang gusto ko nga mag-sweater eh. Tapos paglabas ko, ang init na. Hanggang ngayon, mainit na. Pero may hangin. Kaya malamig, presko ang hangin. Pag sa gabi, so presko. Kaya eto, wala pang tulog, dire-diretso, 24 hours. Wake up. Pagdating ko, inom agad ako ng malamig kasi nakakauhang. Kaya, yun. Sana nga, makabinta pa ako ng kahit kumita pa ako ng 20 o 30, ganyan. Kahit na lang 20, 30. Okay na. Maka 40 man lang. 50. Pang last piece, pang grocery na mamaya. Pamili ng mamaya anong kailangan na mga gulay, kung anong kailangan. Carrots, ensalata. Ang mahal kasi ng ensalata. Lalo na pag ubos na sa Coop. Sa Karay kami bumibili. Yung isang ganyang bilog, halos 3 euro. Mahal dito ang gulay. Palibasa, isla. Mahal dito ang bilihin sa Kalyari. Kasi ang ibang bilihin, mga galing pang labas, siyempre tatawid ng dagat. Kaya mahal. Katulad ng kebab. Ang kilo, ang bili namin yan, ang kilo ay 7 euro plus. Samantala, pag sa Milano, medyo mababa-baba ang kilo. Dito, mahal ang kilo ng kebab. Kasi, galing pa sa labas yan, tumawid pa ng dagat eh. Kaya ganun, mahal ang mga bilihin. Minsan, nagdagdag ang presyo ng karne, ang kebab. Pati mga soft drinks, nagdagdag din kami 50 cents. Ay nasana yan mga customer na under na malaki, 250 lang bigay namin. Ngayon ginawa na namin ng 3 euro nang nagtaas ang bilihin. Sabi niya, bakit ang mahal na? Hindi kasi may mga customer na hindi marunong umintindi. Ang iba naman marunong umintindi. Sabi niya, nagpupuyat kayo, ang baba ng presyo nyo, nagtatrabaho kayong magdamag. Imagine sa restaurant bar, ang presyo ng beer na maliit, dito sa amin, 1 euro 50 lang dati. Yan ngayon ginawa na namin 2 euro. Sa mga yan, 3 euro yung maliit. Kaya pala mga restaurant din nagtitinda ng malaki, puro lang maliit. Kasi, para ang tao, maliliit lang bibilin. Pag naubos agad, bibili ulit, diba? Kaya mura lang. Pero, kahit pa paano, kumikita din naman. Kasi ayaw namin magpataas, baka mamaya ang marami din ang iba doon mababa lang, may kanya competition ba. Pero sa awa naman ang Diyos, sinasabi naman nila na milyore kebabing Kalyari, ibig sabihin kami daw masarap, nakamasarap. Marami naman kami customer na sinasabing ganyan, nabalik-balik nga naman talaga sila. Kaso lang sasabihin naman ng ibang customer, maraming karne ha, ganyan ang sasabihin nila. Kunti ang gulay. Damihan yung karne ha, kasi gutom ako. Minsan napapatawa na lang ako. Minsan dadaan ko sa biro. O sige, damihan namin yung karne. Sabihin ko din sa magatsino na ganito lang din ang presyo ha. Pag malaking-malaki ibigay niyo sa amin. Ganyan ang buhay talaga. Minsan may customer na nakakairita din. Gusto kumain ng masarap pero gusto marami makain pero gusto presyong mababa. Ay, naku po. Nagbabayad ka ng tubig, ilaw na bell, ng OPA ng tindahan, ng tax. Minsan magbabayad pa sila ng isang tubig lang na 1 euro, bangkumat pa. O, pag tinangkaltasan niya na 1 euro, di magkano na lang ang natira. Pag withdraw mo pa doon sa bangko, may kaltas pa sa bangko. Hindi, parang ganyan lang talaga. Kaya automatic yan, may tax. Pag mo sa mag-ano ka ng resibo, automatic may tax na kinakain na.
Kaso ang ibang customer, minsan parang ang akala nila ang tindahan ko ay Caritas. Minsan naman may yung mga taong pagala-gala lang sa kalsada, dyan lang sila magdama. Minsan may napunta rito ng hingin ng pagkain, tinapay, binibigyan ko. Kasi sabi ko kawawa naman. Pero sabi ko wag na mga araw-araw kasi sabi ko, minsan dati mayroong ganyan binibigyan. Lagong araw-araw pero sabi ko parang hindi naman maganda. Kung tutusin, kumplito naman at kamay, bata pa, bakit hindi magtrabaho? Umaasa lang sila sa mga hingi-hingi. Ganyan. Parang sa atin din, mga ganyan, marami din naman dito. Andyan sa kalsada pa, lang sila namumuro. Parang ganyan din. Pero, di bali, importante na katulong ka kahit pa paano mapakain mo kasi kawawa naman siyempre kung ilang magdamag wala makapulat sa ng pagkain, may wala ng pera. Maasa lang sa hingi-hingi. Paano kung walang magbigay? Diba? Kawawa din naman. Kaya, di bali, ang kapalit naman yan ay more blessing pa rin pag nakatulong ka sa kapwa. Awa naman ng Diyos. Okay naman. Kahit pa paano. O, diba? Eto. Para naman ang sobra init sa labas. Diba? Grabe init. Grabe init pa, mamiya. Parang, araw. Bali. Super, yan. Grabe talaga. Itong katabi namin, maraming bumibili. Tinapay ang bakery. Ayan. Kasilensyo. Ang mga tao ngayon nasa dagat. Ganyan yan sila. Sa dagat nagpupunta. Ayun, yun. Bago ako uwi, lagyan ko mga soft drinks, Andre. Pag sinipag ako, punuan ko na para mamayang gabi. Matawag sa akin. May sumatawag sa ganyan lang talaga sa ang buhay sa abroad. Kailangan wag magsayang ng oras at panahon. Diba? Kaya, yun. Amaya kakain na lang ako ng yung parang pang-almusal namin na parang Diyos. Kaya sana naman, kanina bago ako pumasok sa part-time ko, pagdaan ko yung kalsadang pataas, bukas na ang simbahan. Huminto talaga ako, pumasok ako, nagsindi ako ng kandila kay Papa Jesus, kay Mama Mary. Kunting message lang ay ako, kay nagmamadali ko kasi monopati nung ko nasa labas ng pintuan ng simbahan. Nag-aalala ko ba ako nawala. Kag naghulog ako sa box ng donation sa 2 box. Ang hinihiling ko lang talaga, sabi ko sana maging mapayapa na sa Pilipinas. Huwag nang umulan, matapos na ang bagyo, mawala na. At safe ang lahat ng kababayan natin sa Pilipinas at lalong-lalo ng mga pamilya ko, gabayan, lahat-lahat, pati yung mga kababayan natin. Kahit hindi lang kapamilya ko, kundi lahat ng buong Pilipinas maging okay. Diba? Kawawa naman yung mga binabaha. Tapos yung lalong malalalim na ang baha. Diyos ko, kawawa talaga. Parang Aperto, okay. Sì, io parto aperto perché quando io si riposando, ce l'hai 2 turisti, fai così la porta, io te l'ho parlato chiuso. E poi dopo io pensi, tanto ancora io non sono, io voglio andare a casa, ancora non dormi. Allora io apri e poi quando io apri subito, fra un po' ci è entrato 3 persone monitori, comprato 2 panino, una Coca-Cola.
Cosa facendo video? Monatore, sì. Kaya così. Okay, bye-bye. Ciao. See you tomorrow.